Amen. Magandang gabi po. Palakpakan natin ang Diyos na mabuti, Diyos na buhay, at Diyos na mapagmahal. Amen. Amen. Tunay nga po na alam natin pag hindi natin kasama ang Diyos, parang kulang talaga ang buhay natin. Amen po ba? Because God is everything in our lives. Amen. Good evening po and happy Wednesday. Amen. Ayan, salamat po sa inyong presensya. Palakpakan nga natin ang Diyos. Alam niyo po, God is so pleased kasi na-establish na po talaga ang kanyang gawain. And alam natin na mahal niyo ang gawain ng Diyos. Amen po ba? Amen. Alright, so before we start, as always, let me give you some few reminders. Yan. Ang una sa ating listahan, paki-silent muna ang inyong mga phone. Amen po ba? Amen. So, kung hindi naman napakahalaga ng inyong hinihintay na text or tawag, paki-silent muna. Amen po ba? It is also a sign of respect. Also, don't forget to get your pen, notebook, and your Bible because we're going to study and write down the words of God at para makuha natin yung buong lesson for tonight. Also, don't forget to invite, bring a family and friends dito sa ating church. Huwag po tayong makontento na tayo lang. Isama nyo ang inyong mga mahal sa buhay. Amen? Amen. Don't forget also to watch online. We have our 2 services on our online worship service every Wednesday, 6 p.m. and every Sunday po, 8 in the morning. Alright, so handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Sige nga po, kung handa na po tayo, ay sabay-sabay na po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. Are you ready? In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macario. Say it every day. Amen? Diniklara mo na rin lang, lakasan mo na para marinig talaga ng Diyos. Amen po ba? And if you say that, you are asking for the blessing and favor of the Lord in your spirit, soul, and body. Amen? Amen. So, hindi ka nagkukulang sa lahat ng iyong pangangailangan. Alright? So, let's continue. Our lesson still is under a very short series entitled, next po, Learning from the Ants and Be Wise. Now, part number 3. So, next Wednesday po yung pang part 4 and final part na rin po ng series na ito. And I hope na natuto na kayo sa mga langgam. Amen po mga kapatid? Handa na ba kayong langgamin? Hindi naman. Kasi sobrang sweet. Alright. So, huwag nating ismulin ang mga small because it is not the size but the potential damage that it can do for us. Amen po ba? Amen. Proverbs 6 verse 6 to 8. Look at this. Lazy people, mga tamad, kung baka may kilala tayong tamad, should learn a lesson from a way ants live. Paano sila mamuhay? 7, they have no leader, chief, or ruler, but they store up their food during the summer, getting ready for winter. No? Wala silang mga leader, walang nag-uutos sa kanila, nobody has to tell them what to do, pero kusa silang nagtatrabaho. Amen po mga kapatid. Kaya tingnan nyo po ang mga langgam na yan. Napakahuhusay at napakatalino po nila. So, merong pag-aaral sa science ng mga langgam at ano po ang tawag doon? Letter M. Ano po yan? Myrmecology. Tandaan nyo balay nyo, lumabas sa exam ninyo yan o kaya sa game show, di ba? At least, alam ko na, ang pag-aaral tungkol sa langgam ay myrmecology, the branch of entomology or the study of insects concerning ants. And also, science commends them so as the God, our God in the Bible. So, binigyan ng parangal ng siyensya ang mga langgam, pero mas binigyan ng parangal ng Diyos ang mga maliliit na langgam. Proverbs 6, verse 6 to 8 naman sa New Century Version. Go, watch the ants, you lazy person. Watch what they do and be wise. Ants has no commander, no leader or ruler, verse 8, but they store up food in the summer and gather their supplies at harvest. No? So obviously, hindi sila tamad. Sabihin sa katabi, hindi sila tamad. Yan. Sila po ay matatalino, they are wise, at sila po ay nilikha ng masipag at matalinong Diyos, kaya masipag din sila at matalino. Amen po mga kapatid? Ikaw ba nilikha ka ng Diyos? Amen. Kung ang Diyos natin ay matalino at masipag,
tayo rin po na mga anak niya ay matatalino at pasisipag. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Alright. So dadaigin natin ang mga langgam na iyan. Amen. Amen. So there are 6 learnings from the ants. At sisilipin na po natin ulit yung unang 3. Let's review. Ano po yung number 1? Lesson of organization. Ibig sabihin, organized sila. Tama? Walang agawan ng pwesto. Amen po ba? Wala silang leader pero nagtatrabaho sila, nagkakaisa sila para sa queen at para sa colony. Tayo po ba kahit hindi utusan magtatrabaho? Amen. Number 2, ano po yan? Lesson of planning. Dapat nagpaplano. Amen po ba mga kapatid? Tanong ko sa inyo, ikaw ba'y nauubusan ng pera, no? Ng bigas, ng allowance mo? Bakit nauubusan? Kasi hindi nakaplano. Yan, di ba? Kahit malit naman yan, basta pinlano mo, magkakasya yan. Tama po mga kapatid? Amen. At isang magandang paalala, pag ikaw ay nagplano, ito, tandaan nyo Proverbs 16 verse 3, ask the Lord to, bless your plans and you will be successful in carrying them out. Sa New Century Version, depend on the Lord in whatever you do and your plans will succeed. Pangako po ng Diyos yan na magtatagumpay ka basta kasama mo ang Diyos sa plano. Amen? Amen. Number 3, ano po yung pangatlo? Lesson of teamwork. Sabi nga natin, teamwork. Yan. Kung ang mga langgam ang sinisigaw for the queen and the colony, tayong mga Kristiyano may isinisigaw din. Amen po ba? Ano yung sinisigaw ng mga kingdom mentality? Everybody, for the king and his kingdom. So nagkakaisa tayo. Ba't tayo nandito ngayon? Para sa hari, si Kristo, at para sa kanyang kaharian. Amen po mga kapatid? Amen. And number 4, next, dito tayo natapos, lesson of unselfish unity and sharing. Sa Tagalog, hindi sila madamot at sila ay nagbibigay pa. Tama po ba? Nung nakaraan, ibinigay ko sa inyo ang mga facts, na mga katotohanan sa pag-aaral ng langgam. At tingnan nyo po ulit, ang mga langgam ay ilan ang tiyan? Ilan ang tiyan ng langgam? 2. Tingnan nyo mabuti, 2 ang tiyan nila. Yung isa, para sa kanilang sariling pagkain, at yung isa naman para sa pag-share. Parang bulsa, no? Sineshare nila ang kanilang pagkain. Kaya walang langgam ang kumakain mag-isa. Tingnan mga katabi mo, kumakain mag-isa. Yan. Mag-share ka. Sabihin sa katabi, mag-share ka. Talagang pag Wednesday, spoiled tayo, no? Huwag kayong mag-alala, pag marami pa tayong supply, hindi lamang po yan pakape. Amen mga kapatid? At alam ng Diyos, God will provide sa lahat ng pangangailangan ng anak ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. So, kung ang langgam nga marunong mag-share, no? Meron silang unity, dapat tayo ring mga tao. Amen mga kapatid? Iniisip mo ba si brother, si sister, pag may pagkain ka? Amen. Lalo na kapag nasa bahay kayo, katukin mo, may ulam ka na ba dyan? Wala pa, o pahinging kanin, ito ulam. Di ba? Share na po kayo ng pagkain. Amen po mga kapatid. Amen. Next, look at this. Many can be done in the kingdom only if, only if we do not care who gets the credit. Totoo po yan. Marami tayong matatapos, marami tayong magagawa sa loob ng iglesia ng Diyos, sa church, kung hindi tayo magpapataasan. Tama mga kapatid? Hindi yung, ako ang magaling dyan Ako ang kukuha ng credit. Hindi po. Gumawa ka lang ng gumawa sapagkat hindi man makita ng tao ang iyong ginawa, hindi ito lalampas sa mata ng Diyos. Amen? Gagantipalaan tayo ng Diyos at hindi niya ito malilimutan. Look at this. Galatians 6, 9-10. Tingnan nyo, ang ganda. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest, aanika. Kailan daw? If we do not give up. Huwag titigil. 10, therefore, as we have the opportunity, let us do good to all people. Kanino daw? Especially to those who belong to the family of believers. Ano po yon? Ang church. Amen po ba? Mabait tayo, lalo na sa mga kapatiran natin sa church. Amen po ba? Tandaan nyo po ito, may nagsakripisyo, kaya may church tayo. Amen mga kapatid? Kung wala pong mga mabubuti na tao na gumawa at nagbigay, nag-share ng pera nila, nag-share ng kanilang lupa, ng kanilang gamit, talento, maging ang buhay nila, wala tayong church ngayon. Tama mga kapatid?
Amen. Kaya po, ang tanong ko, masaya ba kayo may church dito sa lugar nyo? Pumalakpak nga po ang masaya. Yan. Kasi kung hindi kayo masaya, baka kunin ni Lord. Lilipat tayo sa iba niyan. Amen mga kapatid? Amen. Next, number 5. Dito na po tayo magsisimula. Let's continue. Ano po yung number 5? Everybody. Lesson of obedience and discipline. Yan. Lesson of obedience and discipline. Tandaan nyo po ang pagsunod at ang disiplina ay napakataas para sa mga anak ng Diyos. Can you amen? Lalo na sa mga langgam din. Sapagkat wala pong langgam ang disobedient and undisciplined. Pag sinabing undisciplined, sila po yung mga hindi manage. No? They are wild. Hindi po sila makontrol ng mga leaders or ng kahit sino. At tandaan po natin, kapag tayo po ay disobedient and undisciplined, hindi po manghihinayang ang Diyos na alisin ka kasi ayaw mong sumunod. Amen, kapatid? Di ba yung sa kwento sa John 15, di ba sabi po doon, aalisin yung mga hindi namumunga. Can you amen? Amen po ba? Kaya yung mga ayaw talaga sa langit, ayaw kay Kristo, ayaw sa gawain ng Diyos, nangiinis lang pag naririto sa loob ng church, brothers and sisters, dapat po siguraduhin natin na may relasyon tayo sa Diyos because it's always up to us kung tayo'y mananatili or mawawala sa gawain ng Diyos. Can you amen? Amen po ba? Amen. May mga pinagsamahan man tayo pero kung yung relasyon sa Diyos ay totoo, no? At anak ka talaga ng Diyos, darating din po sa panahon na magkakahiwa-hiwalay tayo sa anumang mga pamamaraan, either yung iba ay nag-abroad, amen, yumaman na, yung iba ay lumipat ng bahay, napuntang Mindanao, o kaya naman ang iba ay namatay na. You know, kapatid? So magkakahiwalay at magkakahiwalay din tayo, pero ang siguraduhin natin, sigurado tayo na may relasyon tayo sa Diyos. Amen ba ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So pag-usapan natin ang obedience and discipline. Walang langgam ang disobedient or indisciplined. Yung mga ayaw sumunod at walang disiplina. Kahit pa walang nakatingin na leader sa kanila, gagawa ang mga langgam. Napansin niyo po mga kapatid? No? Kasi they are obedient and disciplined. Kikilos yan. Sabi sa katabi, kikilos yan. Amen po ba? Bakit ulit? Sila ay obedient, masunurin at disiplinado. Kayo po ba disiplinado? Tayo po ba'y masunurin? Alright, tingnan nyo po ito. Proverbs 6:6-8, again, go, watch the ants, you lazy person. Watch what they do and be wise. 7, ants has no commander, no leader or ruler, but they store up food in the summer, gather their supplies at harvest. Napakaganda, no? Kikilos kahit walang naguutos. Amen po ba? Sige, sabihin natin, kikilos kahit walang naguutos. Ganon po ba tayo mga kapatid? Amen? Kasi alam natin na kapag gumawa tayo para sa Diyos, lagi itong magbibigay ng kapurihan sa Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sige, palapakan natin ng Diyos. Bakit disiplinado ang mga langgam? Papakita ko ulit sa inyo yung facts. Yan, yung mga katotohanan. Bakit nga po ba sila disiplinado? Sapagkat ang life expectancy ng mga langgam ay ilan lang? 45 to 60 days. Pag sinabing life expectancy, haba ng buhay nila. Tingnan niyo po yan. Mahigit 1 buwan lang sila, halos 2 buwan lang ang kanilang buhay. Kaya sino naman ang magmamatigas, sino naman kayang langgam ang hindi susunod at gagawa sa kanyang tungkulin? Can you amen? Amen po mga kapatid. Kagaya nating mga tao, no? Dapat tayo, nakikita natin ang buhay natin ay maiksi para makita mo ang pangangailangan mo sa Diyos. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? At hindi ka mawawalan ng oras at panahon sa Kanya. Ngayon, kung ikaw ay bibigyan ng Diyos ng 24 oras na lang, gagamitin mo ba ito para sa Kanya o magliliwaliw ka lang? Anong gagawin nyo? O, ito ang tanong. Next. Sino? Iniisip mo ba na matagal ka pa mabubuhay? Mabubuhay yan pa. Sorry, wrong spelling. Iniisip mo bang matagal ka pang mabubuhay? Sino sa inyong nag-iisip matagal pa siyang mabubuhay? Taas nga ang kamay? Walang masama
Baka naman, Lord, kunin mo na ako. Wag naman. Sino sa inyo nag-iisip matagal pa siyang mabubuhay? Amen mo ba? Oh, amen. Salamat sa mga naging totoo sa kanila. Now, hindi tayo naghahanap ng kamatayan, pero kung dumating man ito, handa ka na ba na harapin ang Diyos? Amen mga kapatid? Tatanungin niya, Gani, what have you done? Anong ginawa mo para sa akin? Anong ginawa mo sa buhay na pahiram ko sa iyo? Did you know na ang buhay natin, hindi rin natin pag-aari? Amen mga kapatid? Ito ay hiram lang sa... Pero inyo, wala tayong pag-aari. Kaya dapat ang buhay mo ay ipagamit mo sa Diyos na buhay. Can you amen? Amen. Palapakan natin ang Diyos. Napanood niyo po yung movie na Rewind. Diba? Yung kay Dong at kay, Marian. Diba? So, binigyan lang siya ng 1 week ba? No? 7 days. Tama ba? Nakalimutan ko na yung movie. Basta bumalik siya ulit para gawin yung mga hindi niya nagawa. Tama ba mga kapatid? And yet, brothers and sisters, narito ka ngayon, buhay na buhay. Kaya gawin mo na ang lahat ng pinapagawa ng Diyos sa iyo. Gawin mo na ang dapat mong gawin sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa iyong pag-aaral, at lalo na papurihan mo ang Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you with me mga kapatid? Ang mga langgam masigaw, for the Queen and His colony. Kaya tayo rin po, meron din tayong sigaw, for the King and His kingdom. So, ang tawag po sa disiplina ng maramihan ay next, corporate discipline. Sabi nga natin, corporate discipline. Yan. Grupo, sama-sama. Minsan mahirap disiplinahin ng marami, pero kaya sapagkat nagagawa ng mga langgam. Tama ba mga kapatid? Amen. Look at this. Matthew 28:19 to 20. Therefore, go. Ano po yan? Evangelize and make disciple. Ano yan? Discipleship of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen po ba? Dalawa lang ang utos Go, humayo, evangelize. Make discipleship, magturo. Humayo at magturo. Ang Greek word ng salitang make disciple ay, next, mateteo. Sabi nga natin, mateteo. Very good. Ito pa'y galing sa salitang, na-encounter nyo na to, matetes. Sabi nga natin, matetes. Yan. Ang ibig sabihin ay learner, pupil, or nag-aaral. Tingnan mo ang katabi mo kung talagang matetes. Nag-aaral ba? Paano mo nalalaman na nag-aaral? Kapag? Sabi niyo ba, kabisado ko na yan, pastor. Sige, bahala kayo. Pero may kasabihan, daig pa ng mapurol na lapis ang matalas na isip. Kaya sabihin sa katabi, magsulat. Amen po mga kapatid? Look at the meaning. Intransitively, to become a pupil. Hindi naman estudyante talaga, pero magiging pupil. Transitively, to disciple, magturo. That is to enroll as scholar. Wow, matalino. No? Scholar kasi, nag-aaral mabuti. Be disciple, instruct, or teach. Parang instructor po siya. Diba sa college, ang tawag po sa mga courses ay bachelor's degree in engineering discipline, di ba? Medical discipline or field, no? Kaya po may disiplina kapag nag-aaral ka kung gusto mong makuha ang isang kurso. Can you hear amen? Pero kung pabanjing-banjing ka, syempre hindi ka gagraduate in that discipline. Can you hear amen? So, sabi ng internet, according to Merriam-Webster, next, sabi po rin sa dictionary, discipline comes from discipulus. Sabi nga natin, discipulus. Yan. The Latin word for pupil, mag-aaral, which also provided the source of the word, ano rin yun? Disciple, albeit by way of a late Latin sense shift to a follower of Jesus Christ in his lifetime. Sa Tagalog, pag sinabing discipleship, tawag sa mga dating sumusunod kay Kristo nung nabubuhay pa siya. Amen po ba mga kapatid? Kaya tama, ang word na discipleship ay galing sa salitang discipline. Amen mga kapatid? Kaya pag tinuturuan tayo, dinidisiplina tayo. Tama po ba mga kapatid? Or else, kung walang disiplina, hindi tayo matututo ng totoo. Tama? Amen. Ang focus nila is to produce disciples. Amen po ba? Naka-focus sila
sa dalawang bagay lamang. Ano ulit yon? Evangelism and discipleship. Sa Tagalog, maghumayo at magturo at magturo at humayo. Tingnan yung verse 20. Next po. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this. Ano ba sabi niya? Be sure of this. I am with you always to the ends of age. Amen po ba? Nangako ang Diyos, sasamahan ko kayo. Hanggang saan po? To the end of age. Hanggang sa mawala na ang lahat ng tao. Sa pinakamatandang tao. Can you hear, amen? Amen po ba? Kaya pag tayo'y humahayo, kapag tayo'y nagtuturo, may pangako ang Diyos, hindi kanya iiwan mag-isa. Amen po mga kapatid? Kaya kahit saan ka man pumunta, iniingatan tayo ng Diyos. Ang mahalaga lang, sumunod tayo sa utos ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. Disciples produce converts. Pag sinabing converts, yung mga new disciple, yung mga tuturuan. Pero, it must not stop there. Dapat pag may tinuturuan ka, hindi lang sila tinuturuan. Dapat darating ang araw na ang tinuturuan mo, nagtuturo na rin. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Amen? Kagaya po ni Mama, ni Madam, di ba? Dati, estudyante lang din siya eh. Tama ba mga kapatid? Si teacher, di ba? Hanggang ngayon, nag-aaral pa din yan for masters. Nag-aaral sila at darating ang araw, sila na ang nagtuturo. Ganon din po sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Kung lahat tayo dito ay mga scholar, mga masisipag, sigurado na marami ang itatayo ng Diyos na mga tagapagturo ng kanyang salita. Shout amen. Amen. Hindi tayo nagpo-produce lang ng converts. No? Sino po yun? Yung mga members. Bakit? Ang mga members po, wala po yung maggagawin kung hindi mo sila ititrain, hindi mo sila uutusan. Tama po mga kapatid? Amen po ba? Dapat may plano ka dyan na 5 taon at after 5 years, sila ay gagraduate o kaya sila ay matututo na ng mga salita ng Diyos. In short, pag converts ka, alagain. Totoo ba yung mga kapatid? Tingnan mo ang iyong katabi, alagain ka ba? Sa kabila naman, alagain ka pa ba? Pag alagain ka, ang tawag sa'yo, member pa rin. Pero pag ikaw nang nagtuturo, ikaw na, kayo dito, mag-huddle tayo. Yan. Nagiging isa ka ng scholar. You are a matetes. You are a pupil. You are a learner of Jesus Christ. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Now, Pastor, bakit hindi naman masama ang mga members sapagkat ito nga ang hinahanap ng Diyos? Kaya lang pag puro members, ang members po, pag in-assign mo yun mag-pray, todo tanggihan. Ay, wag ako. Hindi ko kaya. Kahit na 10 years na sila sa church, 8 years pa lang tayo, 10 years na sila rito, ayaw pa rin magpe-pray niyan. Bakit? Converts nga. Members. New believer. Amen po ba? Hindi rin yan palabigay. Tama mga kapatid? Ikaw ba'y palabigay na? After 8 years, ikaw ba'y natuto na magbigay sa Diyos? Amen. Selfish. Gusto puro ako, ko, akin. Kaya nga po, ang ikalawang utos ng Diyos, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong, kasi mas mahal natin ang ating sarili. Are you with me mga kapatid? Kapag ka ang converse ay inassign mo, no? Magbabanta pa yan, sasabihin, Pastor, pag ako inassign mo, lilipat ako ng church. Inassign nga, lumipat ng church. Paglipat niya ron, inassign ulit siya. Ano mangyayari? Lilipat na naman siya. Kasi hindi naman problema yung church. Ang problema, siya. Are you with me mga kapatid? Amen. Kaya po, sa church po natin, dapat po hindi tayo maintenance church. Sabi nga natin, maintenance church. Yan. Pag sinabing maintenance church, pinapreserve mo lang ang tao. At kapag ka ang mga tao ay namatay na, umalis na, nagtrabaho na sa Maynila, sa abroad, mauubos din agad ang miyembro. Bakit? Sabihin niyo sa akin, bakit? Walang na-produce na disciple. Tama po mga kapatid? Amen? Kasi ang disciple po, siya po ang nanganganak ng tupa. Hindi lang si pastor. Can you hear amen? Kung ako lang talagang manganganak ng mga tupa, mabagal at matagal. Pero kung kami ni Brad Edwin, ni Nana Banji, ni Sister Fe, lahat sila ay merong mga anak-anak din. Tama mga kapatid?
mas dadami at magsisiksikan tayo dito para sa kapurihan ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. So ang tanong ko ay ito. Next, masaya po ba kayo pag may bago? Masaya po ba? O gusto nyo, tayo-tayo na lang talaga. Kahit magpalitan na tayo ng mukha, okay lang sa atin. Masaya po ba pag may bago? Masaya no? Wow, nandito ka pala. Oh. Are you with me, kapatid? Masaya po. And here's the cycle kung bakit po dapat gawin natin ito. Tingnan niyo po yung diagram. Yung dapat unang gawin, create a disciple. No? Dapat magturo ka ng ibang mga kapatiran. And then, yung tuturuan mo ay magiging converts. And after that, yung mga na-convert, naging Christian, magiging yon? Become new disciple. Magiging kamukha mo na. Disciple ka, magiging disciple din sila. Bago nga lang. Anong mangyayari? To seek for new converts. No? Sila naman, ikaw hahayo, sila rin ay hahayo. Kaya tingnan nyo po yung cycle. Paikot-ikot, tuloy-tuloy, at hanggang sa dumami ng dumami ang ating miyembro, mas marami ang maliligtas para kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Pastor, bakit ba kailangan maraming leaders? Bakit ba kailangan marami pong disciple? Look at the coverage of the mission of the Great Commission. Tingnan nyo lang naman kung gaano kalaki. Acts chapter 1, verse 8. But when the Holy Spirit has come upon you, you will receive power and will tell people about me. Kanino? Kay Jesus. Everywhere. Saan? In Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Hanggang saan daw ang coverage ng ating misyon hanggat buhay tayo? To the ends of the earth. Hanggat may lupa, hakbangan mo. Hanggat may lupa, hakbangan mo. Hanggat may tao, puntahan mo. Amen po ba mga kapatid? Kasi sinasamahan ka naman ng banal na Espiritu. Kung tayo lang, hindi natin kaya Tama ba mga kapatid? Sino sa inyong umiinom ng soft drinks? Coke. Meron mga kapatid? Diba? Ang soft drinks kapag wala ng Espiritu, masarap pang inumin? Parang wala na Hindi nga humahagod sa lalamunan Pinamimigay mo na. Tama ba mga kapatid? Ganon din sa ating mga Kristiyano. Pag wala ang banal na Espiritu, para bang walang energy, para bang walang sigla yung ating paglilingkod. Pero salamat na lamang sapagat nandyan ang banal na Espiritu. Pinapalakas tayo, ini-encourage tayo na maglingkod sa Panginoon kahit ayaw natin. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. And look at the result. Sila po'y humayo. Acts 2:41-42. Those who believe what Peter said were baptized and added to the church. Ilan daw? 3,000 in all. No? Grabe. Humayo lang sila at ilan na nadagdag sa church? 3,000 kagad. Ilan na ba tayo rito? Gusto nyo madagdagan pa ng 3,000? Grabe, baka palitan na talaga tayo ng muka. No? Amen po ba? Pero hindi natapos na naligtas lamang sila. Hindi lang sila naupo, hindi lang sila nag-church. After nilang mabautismuhan, ang kanilang ginawa. Verse 42, next po. They joined with the other believers. Nag-church na sila. Kaya po, malalaman mo na ang totoong tumanggap sa Diyos ay laman lagi ng church. Tama po mga kapatid? Amen? Hindi yung nagpabautismo ka tapos lubog, parang lulubog, lilitaw. Anong tawag doon? Palitaw. Tama po mga kapatid? Dapat laman ka ng iglesia. What happened? And devoted themselves to the apostles' teaching. No? Anong tawag natin doon? Discipleship. Nag-aaral. May nagtuturo, may nagsusulat, may nag-aaral. Discipleship. This is not a program. It is a lifestyle of the church. Kasi pag walang discipleship, mamamatay ang church. Amen? Look at this. Devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship. What else? Sharing the Lord's Supper and prayer. Pero ang magandang pansinin natin dyan ay yung they devoted themselves to the apostles' teaching. No? Habang nagtuturo si pastor, sila po ay
marubdob na nag-aaral ng salita ng Diyos. At kapag masipag kang mag-aral, brothers and sisters, malalaman mo po na mabilis, dadami, at mas marami pa ang maliligtas dahil ikaw ay masipag na anak ng Diyos. Can you hear amen? Amen. Sige, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Gusto niyo po bang dumami tayo sa church? Ang tawag po namin dyan, nung nasa Bible School kami, ay magandang problema. Problema siya, pero magandang problema. Tama po ba mga kapatid? Bakit magandang problema? Kasi marami ng tao, ang poproblemahin mo na lang ay kung saan sila ilalagay. Kung paanong programa ang gagamitin mo para sila ay maalagaan. Can you hear amen? Maganda yun. Kesa na ang pangit na problema ay 10 na nga lang kayo, ang natira ay 2. Sapagat yung isa ay asawa mo at ang isa ay anak mo na tagapalakpak sa'yo. Andiyan po ba yung kapatid? Masamang problema yon. Pero kung dumadami man tayo, maganda pong problema yon. Can I amen? Amen. Acts 6 verse 1 to 4. But as the believers rapidly multiplied, there were rumbling of discontent. Nagtatalo-talo sila. Those who spoke Greek complained against those who spoke Hebrew. Hindi sila magkaintindihan. May Kapampangan, may Ilocano, hindi sila magkaintindihan. Saying that their widows were being discriminated against in the daily distribution of food. No? Dahil marami nang ang mga Christian sa panahon ng mga apostol, nagkaroon na ng demands. Nagkakaroon na ng reklamo. Bakit? Iba-iba kasi sila ng lahi, iba-iba sila ng mga salita or dialect. Can you amen? Amen po ba? Verse 2. So, the 12 called a meeting of the believers. We apostles should spend our time preaching and teaching the Word of God. Yun dapat ang trabaho ng mga lingkod ng Diyos. Ano daw po yun? Preaching and teaching the Word of God. Not administering of food program, they said. Sabi ng mga apostol, wag naman na kami ang magwe-waiter at mag-aayos doon sa lamesa. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? So, may iba na nagagawa ng pagsasalansan ng upuan, iba na ang tutugtog, iba na ang kakamay, no? Iba na ang magpapakanta, iba na magsisilbi sa mga kakain. Bakit? May iba pang gagawin si pastor. Ano yung gagawin ni pastor? Humayo at magturo ng salita ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Kaya dito sa church natin, ang saya Kasi alam na nila kagad, pag may gawain, alam na nila kagad ang kanilang gagawin. Amen po ba? At lahat ay tulong-tulong, sama-sama for the King and His kingdom. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Amen. So, nagkaroon ng problema, pero nagbigay ng solusyon. Verse 3. Now, look around among yourselves, brothers, and select 7 who are, well-respected, nire-respeto, full of the Holy Spirit and wisdom. Maraming puno ng banal na spirito at kaalaman. We will put them in charge of this business. For then we can spend our time, pinaalala ulit nila, in prayer and preaching and teaching the Word. Amen po ba mga kapatid? Kayo po ba'y masaya pag si pastor ay nakakapagturo ng maayos? Pero yung bang, ang dami mo bang iniisip, parang ano bang pinagsasabi ng pastor na ito? Andiyan po ba yung mga kapatid? Kasi iniisip ko pa mamaya, ano kayong lulutuin ko para sa mga kapatiran na to? Andiyan po ba yung mga kapatid? And yet, alam na natin, may mga gumagawa na nito para ang mga lingkod ng Diyos ay makapagturo ng maayos at matuto ang mga anak ng Diyos at maging matalino sa salita ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. So, anong sabi rito? Next, a learner must have, a lesson. Totoo ba yon? Kayo ba'y gustong mag-aral? May lesson po ba tayo? So, sino ang problema pag hindi ka natuto? Kayo na. May lesson Tama mga kapatid? However, a teacher must have a lesson plan. Tama ba mga teacher? Mga madam? Hindi yan pupunta sa school. Sa Ate Joy pa pala, no? Hindi yan pupunta sa school na walang lesson plan. Meron yan. Yung iba pa nga, pang 1 buwan na Amen mga kapatid? Amen. Bakit? Kasi may gusto kang ituro
para sa mga tinuturuan mo, sa mga pupil mo. Tama mga kapatid? So kung gusto mo talagang matuto at merong teacher naman na gustong magturo, pag nagsama ang dalawa na yan, marami ang matututo ng salita ng Diyos. Marami ang maaabot ng salita ng Diyos. Sila ay maliligtas at pupunta sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Are you with me mga kapatid? Amen. Hallelujah. So, paano gagawa ng lesson si pastor kung may iba pa siyang dapat gawin? No? So, mahihirapan na po kami. Can you hear amen? Kaya po tuloy yung ibang mga pastor, imbis na tupa, sabi nga natin tupa, imbis tupa ang hinahanap na ito, tuko. Ayun po ba? Bakit? Kasi ang tuko, nabebenta yan sa online, sa mga foreigner. Tinignan ko ang presyo, pinakamababa ay 800 pesos hanggang 5,000. Aba, mas maganda ata yun. At yung tinatawag na, ano ba yan, Tokay Gecko, no? Alam nyo po, hindi ko alam kung totoo, pero search nyo na lang, ang mga foreigner handang magbayad ng 1 million hanggang 500,000 para lang magkaroon nito. Can you hear amen? Kaya yung mga ibang mga naglilingkod, mga pastor, imbis ng focus ay tupa, tuko ang hinahanap. Alam nyo kung bakit? Kasi feeling nila may mas kinabang pa doon sa mga tuko. Andiyan po yung mga kapatid? Yung iba naman nagtitinda ng Avon. Sabi mo, Avon. Dalawa pa lang basa dyan. Avon kapag kumikita ka. Pagka medyo hindi maganda, abon. Kasi abonado. Tama po mga kapatid. Kaya lalong na problema si pastor kasi dinistribute niya sa mga membro. Ngayon nung sinisingil, ayaw magbayad. Kaya dalawang nangyari. Nawalan na siya ng produkto, nawalan pa siya ng membro. Kaya naging problema talaga. Nandiyan po yung mga kapatid? Amen. Bakit nawala, pastor? Kasi pag sinisingil niya tuwing linggo, nag-aalisan ka agad. Kaya hindi na sila nag-church. Nandiyan po yung mga kapatid? So, lilipat at lilipat din sila. Now, walang masamang magtinda. Sabihin sa katabi, walang masamang magtinda. Walang masamang magbenta. Baka nga dyan katinawag eh. Tama ba mga kapatid? Pero kung totoong tinawag ka ng Diyos sa pagtuturo ng salita ng Diyos, gampanan mo ito. Sapagkat pag hindi mo ginawa, sayang. Sabi sa katabi, sayang. Sapagkat ang maglingkod sa Diyos ay puno ng reward, puno ng blessing, and I can attest you that nung ako'y naglingkod sa Diyos, super blessing ang dumating sa aming buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Kaya nga po maganda na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Tama mga kapatid? Amen po ba? Amen. Now, kung mawala ka man sa church, malipat ka man ng ibang church, papunta ka man sa ibang lugar, okay lang. Kasi equip ka, handa ka, at kaya mong magturo ng salita ng Diyos. Pwede kang gamitin ng Diyos kahit nasaan ka pa. Amen? Look at chapter 8. Acts chapter 8 verse 3 to 4. Saul, soon to be Paul. Si Saul po ay si Pablo. Was going everywhere to devastate, destroy the church. He went from house to house, dragging out both men and women to throw them into jail. Hinuhuli niya yung mga Kristiyano, babae, lalaki, kinukulong niya sa prison or jail. But the believers who have fled Jerusalem went everywhere. Hindi sila umupo lang, hindi sila nagtago. Anong ginawa nila? Preaching the good news about Jesus. Nakita niyo po yan? In chapter 2 ng Acts, sila'y nag-aaral, devoted to the apostles' teaching. Tama? In chapter 8, sila na ang nangangaral. Amen po ba? Kahit pa mayroong persecution. Ano po bang persecution? Simple lang ba? Hindi. Pinapatay ang mga Kristiyano. Amen po mga kapatid? Lahat ng naniniwala kay Kristo ay tinutugis. Pero sila nagtuturo pa rin ng salita ng Diyos. Can I hear amen? Amen po ba? Sabi ng iba, Pastor, mahirap talagang magturo. Mahirap talaga magturo ng salita ng Diyos at mahirap mag-invite sa church. Totoo po ba yon? Mahirap po ba? Amen. Pero, pag sa birthday mo inaya, mahirap ba? Hello? Kahit nga sa inuman pag inaya mo, kahit pilay, pupunta Pag ang papanoorin ay bomba, kahit bulag ata sasama. Andiyan po ba mga kapatid? Andiyan po ba kayo? Pero pag sa church, nakakahiya. Hindi mahirap.
Tama mga kapatid? Ang mahirap lang ay ayaw natin. Tama po mga kapatid? Oh, look at this. Even, pakibasa natin, even amidst trials and persecution, a true disciple will persevere. Amen po mga kapatid? Kahit mahirap, kahit nahihirapan siya, dahil gusto niyang parangalan ng Diyos, hindi lugi ang magdala, hindi lugi ang magturo sa mga kaluluwa at mga anak ng Diyos. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Acts 17 verse 6. Look at this. But when they did not find them, tinutugi si Paul and Silas. They dragged Jason and some brethren to the ruler of the city, crying out, "These who have turned the world upside down have come here too." Sabi nga natin, upside down. Yan. Turn the world upside down. Ibig sabihin po nito, binaliktad nila ang mundo. Umuuga, nayayanig ang mundo, kaya gumugulo. No? Sila ay dumating dito sa Jerusalem. Ginugulo nila tayo. Brothers and sisters, take note of this. Kapag ka ang salita ng Diyos ang iyong tinuturo, talagang magugulo ang mga buhay nila. Amen po ba? Kasi aayusin ng Diyos ang kanilang mga gulo. Can you hear amen? Amen po ba? They are called planet shaker. Narinig niyo yung planet shaker? Amen? Sila po yung mga yumayanig ng mga lupa para kumilos ang Diyos sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Tingnan niyo po yan. Wala silang internet, wala silang wifi, wala silang mga gadgets, walang computer, papel, notebook, or ballpen. Wala silang advanced technology, pero naabot nila ang mundo and they turned the world upside down. Can you amen? Dito pa sa lugar natin, kaya nating baliktarin ang kanilang mga mundo at dalhin natin sila sa mundo ni Kristo. Amen po mga kapatid? All you have to do is this. Next, think of things, focus on things with eternal value. Tama po mga kapatid? Pag sinabing eternal value, ito yung mga bagay na hindi nasisira, hindi nawawala. Amen po ba? Amen po ba? Maaaring sa tingin mo, walang pakinabang yung pag-attend, walang pakinabang yung mga pagsusulat na yan. Brothers and sisters, kapag nasa loob ka ng church at ginagawa mo yan, ako po, I can tell you, ako ang magpapatunay na malaki ang pakinabang. Amen po mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kaya huwag kang magsawa na gumawa ng mga magagandang bagay, mga bagay na nagtatagal. And you will see this. Hindi ngayon, after 5, after 10 years, kapag masipag ka sa Diyos at sa kanyang gawain, maraming pakinabang na darating sa iyo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Now, ano bang value ng buhay mo? Magkano ka? Magkano ang buhay mo? Anyone, can you tell me a price? 5 milyon ka ba? Ha? Hello? Nandiyan po ba yung mga kapatid? Bakit? Brothers and sisters, don't get me wrong. Kasi kung puro pera, puro yaman ang ating iniisip, baka magmuka at mag-amoy pera na lang tayo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kung puro na lang tayo aral, puro tayo trabaho, baka naman ang mukha mo parang stress na palagi. Now, for the record, don't get me wrong. Walang masama sa mga bagay na ito. Ang masama ay kapag napabayaan mo na ang iyong relasyon sa Diyos kasi inuuna mo na ang ibang bagay. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? It's your loss. Sabihin sa katabi, it's your loss. Pagka hindi mo ginamit ang buhay mo. Amen po ba? Sapagkat ang iniipon mo, akala mo'y pangmatagalan, nag-iipon ka ng kayamanan, ng pera, pero it is temporal value na uubos, nawawala at nananakaw. Tama ba mga kapatid? Minsan pa nga, pag kinamatayan mo na, pinag-aagawan na lang ng mga hindi naman nila pinaghirapan. Are you with me mga kapatid? So, think of things with eternal value. Ang pag-attend mo sa gawain na ito, malaking pakinabang sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. Colossians 1:16. Tingnan niyo po. For by Him, kanino? Jesus, all things were created. Things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or power or rulers or authorities. Look at the next line. All things were created by Him and, ano yung malaki? For Him. Amen po ba? Sabi nga natin, for Him. Tingin po kayo sa akin. Brothers and sisters, hanggat hindi mo naunawaan ito, lagi kang maghahanap.
lagi kang kulang sa iyong buhay. Tingnan mo ulit, basahin mo. All things were created by Him, dahil sa Kanya, and for Him, para sa Kanya. Kaya kung ikaw ay nilikha ng Diyos, hindi ka nilikha para magtrabaho lang, hindi ka nilikha para magpayaman lang. Ikaw ay nilikha para sa Diyos na nagpapayaman sa atin. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. Hindi ka nilikha para sa yaman. Tama? Hindi ka nilikha para sa mga bagay na ito. At lalong hindi ka nilikha para sa tao. Ikaw ay nilikha para sa Diyos. Amen po ba? Yung kaninang kinanta natin, yung paboritong kanta ni Pastor Gani, halaga. Amen po ba? Kailan tayo nagkakahalaga? Kapag tayo ay sumasamba sa Diyos na buhay. Tama po mga kapatid? Amen. So, kailangan makita natin ang ating halaga sa ating Diyos na buhay. Are you with me? Amen. Next, let's proceed with personal discipline. Sabi nga natin, personal discipline. Yan. Alam na natin yung gagawin nating lahat. Dapat tayo humayo. Amen? At dapat tayo ay magturo. Now, let's go to personal discipline. Yung mga bagay na dapat gawin. Sapagkat ang mga langgam ay disiplinado. Tama po ba mga kapatid? Nakita niyo po ba ang mga langgam na laging nakapila? Amen mga kapatid? Di ba sa mga pader, nakapila po ba sila? Yes. Wala pong umaalis sa pila kasi sila ay disiplinado. Kaya nga ang tawag sa Pilipinas ay minsan tinawag na Pilipinas. Kasi di ba sa Pilipinas, puro pila. At dahil mahaba ang pila, maraming mga walang disiplina na sisingit. Amen po mga kapatid? Pero ang mga langgam, hindi po sila umaalis sa kanilang pila. Tama? At kapag merong langgam na umalis sa pila, merong susunod sa kanya. Ang tawag po doon, diakono. Hihilayin siya pabalik doon sa pila. Tama po mga kapatid? Kasi sila ay disiplinado. Sila po yung mga tinatawag na follow-up and visitation ministry. Yung mga nanay natin dito, sila po yung mga bumibisita. Palapakan naman po natin sila. Amen po mga kapatid? Wala si Pastor Gani sa ating lugar, sa Pampanga, pero tuloy ang gawain kasi may mga masisipag na mga nanay, tatay, mga kabataan na nagpa-follow up sa mga anak ng Diyos. Personal discipline po nila yon. Wala pong nag-utos sa kanila. Tama ba mga kapatid? Amen. Kasi alam mo ang iyong part sa iglesia ng Diyos. Sabi ni Pablo, 1 Corinthians 9:27, si Pablo, discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. No? Habang ako'y nagtuturo, ayoko na mapahiya ang Diyos sa aking buhay sa patotoo ko. Kaya dapat disiplinahin natin ang ating mga sarili. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Now, here's a strong suggestion from Apostle Paul. 2 Timothy 2:4. And as Christ's soldier, sundalo ng Diyos, do not let yourself become tied up in the affairs of this life. Pag sinabing affairs of this life, mga civilian life, mga making deals with the marketplace or non-military activities. For then, you cannot satisfy the one who has enlisted you in His army. Now, kung ikaw ay sundalo ng Diyos, iniisip mo, nakakita na ba kayo ng sundalo? Amen? Di ba yung mga sundalo, kahit nga distractin mo yan, hindi yan madidistract eh. Kasi ang kanilang utak, ang kanilang isip ay nakatuon na sa paglilingkod sa bayan. Can you hear amen? Amen po ba? Now, let's look at this. Pakibasa natin. We are disciplined soldiers of Jesus Christ. Say amen. Pumalakpak nga po ang naniniwala. Amen po ba? Bawal pagsabayin ang ministry at ang civilian duty. Tama ba mga kapatid? Pag ministry. Pag pahinga, pag day off, bakasyon, magbakasyon ka. Tama po ba mga kapatid? Amen? Amen po ba? Amen. So, kailangan may disiplina. Now, the question is this. Are you obedient and disciplined? Sige, sagutin natin ito. Ikaw ba'y masunurin? Ikaw ba ay disiplinado? Ikaw ba'y kikilos kahit walang nag-uutos? Kahit walang nakatingin? Hello? Pag ginawa mo yan, may reward na tatanggapin ka. Amen po mga kapatid? Pero paano kung walang reward na matanggap? Paano kung walang love gift? Paano pag walang allowance? Kikilos pa rin ba?
Amen. Bakit? Kasi mas tunurin ka sa Diyos ng iyong pinaglilingkuran. Tingnan niyo po ito, Colossians 3, verse 23. Malapit na po tayo. In all the work you are doing, ano sabi? Work the best you can. Sabi nga natin, the best. No? Magtrabaho ka daw, yung pinaka-the best. Bakit? Work as if you were doing it for the Lord, not for people. Amen po ba mga kapatid? Dapat ang iyong paglilingkod ay hindi para sa tao. Ito po ay para sa ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. And finally, number 6, lesson of time and opportunity. Sabi nga natin, time and opportunity. Amen? Walang langgam ang nakatunganga. Walang langgam ang tambay. Amen po ba? Ants are always busy for the queen and the colony. So, tayo ring mga Christian, dapat po, always busy tayo for the King and His kingdom. Busy po ba tayo sa gawain ng Diyos? Amen? Sige, palapakan natin ng Diyos na buhay. Pero kung mas busy ka sa iyong buhay, sa iyong mga pangarap, sa iyong trabaho, brothers and sisters, you are losing the time and opportunity. Tingnan niyo ang mga langgam. Proverbs 3, verse 25. Ants are not very strong, but ano daw? They store up food in the summer. Tingin po kayo. Sabihin nyo nga po, not very strong. Yeah? Given na ang mga langgam ay maliliit, alam na natin ang mga langgam ay mga mahihina, pero hindi sila nagpapadaig sa kung ano ang meron sila. Tama po mga kapatid? Amen po? Given na ikaw ay mahina, sabi mo, Lord, hindi ko kaya. Lord, hindi ako matalino. Ako ay maliit lamang. Brothers and sisters, ang mga langgam nga hindi nagpadaig. Tayo pa kaya? Amen po ba? They are very small. They are not very strong, but they store up food for the summer. Amen po ba mga kapatid? Pag dumating ang Diyos at hindi natin ginawa ang pinapagawa niya sa atin, tayo ay mapaparatangan na tamad. Sabihin sa katabi, bawal tamarin. Sa kabila naman, bawal tamarin. Lalo na kung ang mga anak nyo ay mahilig mag-aircon. Yun mga kapatid. At yung iba po ay mahilig mag-kitsuna. Ayan, mga pasyal-pasyal. Bawal tamarin. Tama mga kapatid? Next. Our service to God is only a window of time and opportunity. Kaya kung nandito ka ngayon sa OCW Pampanga, gawin mo na ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Bago bumalik ang Diyos to judge the world. Amen po ba mga kapatid? Pag may pinapagawang Diyos sa iyo, gawin mo na. Bakit? Tingnan niyo po yung picture of God's timeline. Tingnan niyo po yung umiikot-ikot na yan. Ang tawag dyan ay church age. Tayo po yon. Sa panahon natin, tayo ay naglilingkod pa sa Diyos. Pero sa isang kisap mata, ito ay darating ang rapture. Lahat ng mga totoo na tumanggap kay Kristo, dadagitin sa langit at wala na tayong gagawin na paglilingkod sa lugar na ito. Can I amen? Amen po ba? Kaya lahat ng ating paglilingkod, gawin mo na. Sabihin sa katabi, gawin mo na. Habang may oras pa. Amen mga kapatid? Look at the mystery of Israel's salvation. Romans 11:25 to 26. I do not want you to be ignorant of this mystery. Isang hiwaga. Brothers, so that you may not be conceited. Huwag magyabang. Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentile has come in. Sabi nga natin, full number of the Gentile. No? Magmamatigas ang puso ng mga Hudyo. Bakit? Para bigyan daan ang mga hintil, ang mga hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. At kapag nabuo na ang full number of the Gentile, doon palang babalik ang ating Diyos na buhay. Amen? Amen po ba? Kaya tayong mga Christians po, ang totoo na nagpapabagal o nagpapabilis ng pagbabalik ng Lord. Now, kung magtuturo tayo na magtuturo, baka bukas pa lamang, babalik na talaga ang ating Diyos. Bakit? Kasi kaya mong ma-reach out yung kaisa-isa na tatanggap sa ating Diyos na buhay. Tama ba mga kapatid? Malay mo, anak mo pala yan. Malay mo, asawa mo yan. Malay mo, kapitbahay mo yan. At pag sila ay tumanggap na itong biyaheng langit na ito, rapture, lahat ng anak ng Diyos ay pupunta na sa langit. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. So anong gusto kong sabihin? Next,
Rapture can happen anytime. Sabihin natin, anytime. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Baka nga mamaya or sa makalawa, darating na ang ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Gusto mo bang maligtas ang iyong mga mahal sa buhay? Gusto mo bang magkita kayo sa langit? Amen. 2 Corinthians, last two verses. 2 Corinthians 6, verse 2, for God says, at just the right time, I heard you. On the day of salvation, I help you. Indeed, God is ready to help you right now. Look at the next line. Today is the day of salvation. Kailan daw ang araw ng kaligtasan? Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi pag nakagraduate ka na, hindi kapag na-achieve mo ng mga achievement mo. Today is the day of salvation. Amen po ba mga kapatid? Last verse, Hebrews 4, verse 6 to 7. So God's rest is there for people to enter, but those who formerly heard the good news failed to enter. Bakit? Because they disobeyed God. Ang Diyos dati nagtawag na, pero yung mga nakarinig ng salita ng Diyos, they failed to enter kasi ayaw sumunod sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Verse 7, itong last chance. So God set another time for entering His place of rest. And that time is today. Sabi sa katabi, today. Ngayon na yon. God announced this through David a long time later in the world already quoted. Today, you must listen to His voice. Don't harden your hearts against God, against Him. Amen po ba? Ito yung araw ng kaligtasan mo eh. Kaya ka naririto ngayon, sa mga nasa online, kaya yung naririnig ang lesson na ito, ngayon na ang araw ng iyong kaligtasan. Papasukin mo, wag mong patigasin ang iyong puso, papasukin mo sa Kristo at ikaw ay maliligtas. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Now, if you are a manager, if you are a supervisor, boss, an owner of a business, maybe you are a parent, magulang, a lolo, lola, tito, or tita who has an influence to others. Brothers and sisters, do not miss the time and opportunity to share the Word of God, to share the gospel, the good news of salvation through Jesus Christ. Amen po ba? Palapakan natin ang Diyos na buhay. May natutunan po ba kayo? Let's have a quick live application. Mabilis lang ito. 1 to 3. Number 1, share. Everybody, basahin natin. Share your life with others unselfishly. Number 2, obey the Great Commission steadily. And number 3, make the most of every gospel opportunity. Amen po ba? Picturean nyo na lang po yan. So, let's have a quick recap sa 6 learnings from the ants. Upo ng maayos. Number 1, everybody, lesson of organization. Number 2, lesson of planning. Number 3, lesson of teamwork. Number 4, lesson of unselfish unity and sharing. Number 5, lesson of obedience and discipline. And finally, 6, lesson of time and opportunity. To be continued po, may bonus po kasi yan na 3, 7, 8, 9. If we have the lecture of time, we will do that next week. So our Macarius Challenge, everybody, let us learn from the ants and be wise. Sige po, tayo tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Ako'y nagbabakasakali, lagi kong ginagawa ito, na mayroong nagnanais na siguraduhin niya na siya ay ligtas na, nais niyang siguraduhin na siya ay anak na ng Diyos. Sabi ng Panginoon, John 1:12, ang lahat ng naniwala at tumanggap kay Kristo, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen? Hindi lahat anak ng Diyos, pero kung ikaw ay binigyan niya ng karapatan, tanging Diyos lang ang may kayang gawin ito. Amen? Kaya kung gusto mong maging anak ng Diyos, tagalangit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, tagapagmana ng lahat ng kayamanan sa langit, sumabay ka sa maiksing panalangin na ito. Panginoong Diyos, pinupuri kita, pinapasalamatan, sinasamba sa araw na ito, sapagkat ako'y naniniwala that today is the day of my salvation. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Banal na Espiritu,
maghari ka po sa aking buhay. Ama naming Diyos, salamat po sa mayamang pag-ibig mo sa akin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, in Jesus' name. Amen. Ako na lamang pong mananalangin. Panginoon, narito muli, itinatalaga namin, natutunan namin sa gabing ito to secure our salvation, na ang lahat po ng naniniwala sa inyong pangalan ay binigyan mo ng karapatang maging anak ng Diyos. Panginoong Yesus, narito po ang iyong mga anak at patuloy namin na inaangkin ang buhay na walang hanggan na kaloob mo sa bawat isa. Ang banal na Espiritu na siyang gagabay sa amin habang kami nabubuhay pa sa lupang ito. At lahat ng blessing, super blessing and happiness ay hinihila na namin sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sapagkat kami ay mga anak mo. Panginoon, salamat po sapagkat tunay na mabuti ka sa amin at maingat namin binabalik ang lahat ng papurit, pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Palapakan po natin ang Diyos. What is our Macarius Challenge? Let us learn from the ants and be wise. To God be the glory. Are you blessed? Super blessed. Sige po, kung tayo ay pinagpala ng salita ng Diyos,